kayo! Handa na ba kayo ngayong araw? Sasakay tayo sa time machine at babalikan ang kasaysayan ng ating wika mula ng unang pananakop ng mga Kastila hanggang sa kasalukuyang panahon. Isang mahabang paglalakbay ito, kaya ihanda natin ang iyong mga sarili dahil sasama kayo sa aking pagbalik sa nakaraan. Time travel to the Philippines, initiated. Babalik na tayo sa 1,565 dekada. Narito na tayo sa taong 1565. Ito ang panahon kung saan unang dumaong si Miguel Lopez de Legazpi sa ating kapuluan. Kasama niya ang mga Kastilang mananakop at ito ang simula ng mahigit 300 taon na kolonisasyon. Si Legazpi ang unang Kastilang gobernador-general at sa ilalim ng kanyang pamamahala, pinansagan ng ating kapuluan bilang Pilipinas mula sa pangalan ng Haring Felipe II ng Espanya. Dinggin natin ng mga pahayag ng ating fellow travelers. Kamusta? Ako nga pala si Misha at nagagalak akong makilala ka. Ngayon, nais kong ipakilala ang aking kaibigan na si Roy Lopez de Villalobos. Siya ang unang nagbigay ng pangalang Pilipinas bilang parangal sa hari. Ngunit, sa pagdaan ng mga taon, dahil sa iba't ibang pagbigkas ng mga katutubo, naging Pilipinas ito. Nakakatawang isipin na minsan, ang mga pagbabago sa wika ay nangyayari dahil sa simpleng pagkakamali ng pagbigkas. Dahil sa paniniwala ng mga Kastila na barbariko at disibilisado ang mga katutubo, ipinakilala nila ang Kristyanismo bilang paraan ng pagpapaunlad sa atin. Pero isang interesanteng taktika ang kanilang ginamit imbis na pilitin tayong lahat na magsalita ng Espanyol. Inaral nila ang ating mga katutubong wika upang mas epektibong ipalaganap ang Kristyanismo. Ang mga praile ay lumikha ng mga diksyonaryo, katekismo, at iba pang mga aklat upang mas mabilis nila tayong matutuhan, lalo na ang ating wika. Ganoon sila kaposigido. At sa katunayan sa halip na libong sundalong Espanyol ang magpapatahimik sa mamamayan, mas pinili nilang gamitin ang ating wika upang makuha ang tiwala ng mga tao. Babalik na tayo sa 1,179. Ngayon, nalipat na tayo sa panahon ng mga Amerikano. Nang dumating sila, dalawang wika ang naging opisyal. Ang Espanyol at Ingles. Ngunit sa kasalukuyan, napalitan ng Ingles ang Espanyol bilang pangunahing wika na ginagamit sa pamahalaan at edukasyon. Dinggin natin ng mga pahayag ng ating fellow travelers. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis kumalat ang Ingles ay dahil sa pamumuno ni William Howard Taft at sa rekomendasyon ng Commission Chairman noong 1999. Fun fact, alam niyo ba na si William Howard Taft ang unang gobernador sa ilalim ng pamahalaang Amerikano? Ganda nila na gamitin ang Ingles bilang wikang paturo at mula noon nagsimula na ang paggamit ng Ingles sa mga paaralan at sa marami sa ating mga kababayan na nagtuturo sa wika na ito. Ngunit dahil sa kasagasaan ng mga pananap ng mga Amerikano, ginamit ng mga Kapundanero ang wikang Tagalog sa kanilang mga lihim at dokumento. Alam nila na ang wika ay isang mahalagang kasangkapan sa pakikibaka para sa kalayaan. Sa katunayan, sa kontribusyong probinsyal ng Biak na Bato noong 1897, tinakda na ang Tagalog bilang opisyal na wika. Babalik na tayo sa 1,942. Sa pagdating ng mga Hapon noong 1942, pinagbawal nila ang anumang kaisipang Amerikano. Kaya't itinaguyod nila ang paggamit ng Tagalog at Nipongo bilang mga opisyal na wika. Ayon nga kay Professor Leopoldo Yabes, isa itong taktika ng mga Hapon upang burahin ang impluwensya ng mga Amerikano sa bansa. Dinggin natin ng mga pahayag ng ating fellow travelers. Ang panahon ng mga Hapon ay naging mahalaga rin sa politika natin. Maraming namumulat na gumagamit ng Ingles at lumilipat sa pagsusulat sa Tagalog. Kaya naman namulaklak ang panitikang Tagalog at nagkaroon ng maraming tula, nobela at paikling kwento sa wika natin. At
Babalik na tayo sa 1937 taon. Narito tayo sa isang makasaysayang araw sa taong 1937 kung saan diniklara ni Pangulong Manuel L. Quezon na ang Tagalog ang magiging batayang wikang pambansa. Nais ni Quezon na magkaroon tayo ng isang wikang magbibigay ng pagkakaisa sa ating mga Pilipino. At mula noon, nagsimula na ang ating paghatak tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Dinggin natin ang mga pahayag ng ating fellow travelers. Alam niyo ba na noong 1959 na taon, ipinahayag ni Jose A. Romero na dapat tawagin ng wikang pambansa na Pilipino. Lumaganap ito sa mga opisyal na dokumento at mga sertipiko ng pagtatapos sa mga paaralan. Noong 1937 naman, sa bagong saligang batas ng Pilipinas, idineklara na ang Filipino bilang opisyal na wika ng ating bansa. At syempre, hindi natin makakalimutan ang buwan ng wika. Noong 1997, diniklara ni Pangulong Fidel V. Ramos ang buwan ng Agosto ay magiging opisyal na buwan ng wikang Pilipino. Dito natin ipinagdiriwang ang kahalagahan ng ating wika, ang ating identidad bilang isang bayan at isang Pilipino. Ay, nakakapagod! Napakagandang paglalakbay, hindi ba? Mula sa mga Kastila, Amerikano, Hapon, hanggang sa kasalukuyan, nakita natin kung paano nahuhug ang ating wika. Ang Filipino higit pa sa simpleng salita. Ito ang simbolo ng ating kasaysayan, kultura at pagkakaisa. Kaya't patuloy natin itong gagamitin at ipagmamalaki. Hanggang sa susunod na paglalakbay, salamat sa pagsama sa akin. Bye-bye!